Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo, mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, "Sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko." Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayong araw ay tungkol sa pamamahinga sa piling ng Diyos. Inuugnay tayo ng manunulat ng liham na ito sa karanasan ng mga Israelita sa kanilang paglabas sa Ehipto. Ang pamamahinga na tinutukoy doon ay ang pagpasok nila sa lupain na ipinangako sa kanila kung saan makakapahinga na sila sapagkat hindi na sila alipin tulad ng sila'y nasa Ehipto. Ang pagpapahinga ay tumutukoy din sa pagpapahinga kasama ng Diyos. Pagkatapos ng paglikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw, sa aklat ng Henesis, ang 7 araw ay araw ng pamamahinga. Natapos na ang kanyang paggawa sa paglikha, kaya nagpahinga na siya. Para sa mga Israelita, ang pagpapahinga nila sa 7 araw ay ang kanilang pagpapahinga kasama ng Diyos. Yan yung Sabbath day nila. Ang pagpapahinga na ito na kasama ng Diyos ay tumutukoy din sa ating pagpapahinga sa langit, kung saan makapagpapahinga na tayo sa ating mga alalahanin dito sa mundo at maging kasama na natin ng Diyos. Ibig natin na makapasok tayo sa pagpapahinga ng Diyos. Ang tanda natin sa mga namatay ay RIP, Rest in Peace. Nakita natin ang kamatayan bilang pagpapahinga. Pero hindi lang tayo mag-antay ng langit para makapagpahinga. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ngayon din, dito sa lupa, pinapahinga tayo ni Jesus kung tayo lumalapit sa Kanya at tinatanggap natin ang Kanyang pasanin. Magaan ito at hindi tayo pahihirapan. Paano tayo makapagpahinga sa Diyos? Kung hindi maging matigas ang ating ulo at sumunod tayo sa Kanyang mga salita.
makapapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit kapag ipinapakinggan at ginagawa natin ang salita ng Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay ang pamatok na dapat nating dalhin. Akala natin na pahirap ang pagiging obedient, ang pagtalima o pagsunod sa Diyos. Hindi ito pabigat at hindi ito pahirap sa buhay natin. Kapag tayo sumusunod sa Diyos, nakakasigurado tayo na nasa mabuting kamay tayo. Kaya ligtas na tayo sa alalahanin kung tama ba ang ginagawa natin. At hindi lang dahil sa ang Diyos ay ang ating Ama na walang iba kundi ang kagustuhan ay ibigay ang the best sa atin, ang mga utos niya ay mabuti sa atin. Hindi ito magpapasama at magpapahirap sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. Kaya huwag tayong sumuway sa Diyos upang hindi tayo mabigo tulad ng ginawa ng mga Israelita. O Diyos, hirap po kami sa buhay. Naghahanap kami ng kapahingahan. Papasukin po ninyo kami sa inyong kapahingahan doon sa langit at dito rin sa lupang ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.